Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kurbi natin na hala Senado at Kongreso na nagkagulo. Nako po. Lahat na bigla, cheese gumapang BP. Castro hinamon Senado. Nako, yan mga kababayan patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Ngayong araw na ito, pero bago pong lahat, kung di ka po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, itong video ito, no? Ito mga kababayan, yung Department of Secretary ng Department of Finance na si Ralph Recto, no? Sumagot na po mga kababayan doon sa balitang bankrupt na ang PhilHealth, no? Nako, eto magugulat kayo mga kababayan. Ito po ang kanyang sagot at bigyan natin ng reaction yung sagot niya. Ito po. Supreme Court Justice says PhilHealth bankrupt. Pero sabi naman po dito, not so, says Recto. Ibig sabihin, hindi naman po, sabi na Recto. So yan mga kababayan, huling-huli na, di ba? Pumapalag pa. Huling-huli na po kayo, pumapalag pa si Recto. Bakit nasabi kong huling-huli na? Di ba mismo, sabi po ni Supreme Court Justice Associate sino yung babae? Si Associate Justice Amy Lazaro Javier. Di ba? Sinabi niya po na galing po, no? Sinasite niya lang po yung report ng COA or Commission on Audit na sinasabi nga na bankrupt na ang PhilHealth. Nako, marami po ang marami po ang hindi natuwa, no? Kasi matutuwa ka ba? 10 years, 20 years kang naghulog ng PhilHealth, 5 years, kahit nga isang buwan ka palang naghulog, medyo masakit rin sa pakiramdam na mababangkrap, mawawala yung pera mo. 'Di ba? Eto pa kayang iba na naghulog diyan ng 20 years, 10 years. Saan napunta yung kanilang mga nire-remit sa PhilHealth, kumbaga, 'di ba? Alam niyo, ang daming problema ng bansa natin ngayon, mga kababayan. No? Pero nakatutok po sila to impeach Vice President Sara Duterte. Pag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, mawawala yung problema natin sa PhilHealth? Sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Ano pa? May babalik ba natin yung 25 tons of golds na nabenta nila? Diba? Yung 5,500 flood control projects, may papatayo ba yan? Or maibabalik ba yan na pera kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte? Ano pa? Marami pa. Kaso nga lang ang finipid sa atin, puro kasinungalingan. Kaya yan mga kababayan. Well, anyway, marami na po ang nagbablog ngayon, no? Sa social media, nakikita ko po yung mga gusto nilang iparating is parang wala nang naniniwala sa Pangulo kasi continuous, no? Eto lang, no? Ito ang Pangulo na talagang consistent. Very consistent po ang ating President Bongbong Marcos Jr. Consistent po niyang binubudol ang taong bayan. Diba? Consistent po eh. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kasi ang hirap na eh. No? For me personally, ang hirap na po talagang paniwalaan kailangan mo talagang i-double check, no? Lahat ng sasabihin ng Pangulo kasi kabaliktaran po ang mangyayari dyan. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito po sa PhilHealth na ito? Naku, tutukan din po natin itong PhilHealth na ito kasi napaka-importante po ito. Ano to eh, health po, no? Health po ng ordinaryong Pilipino ang nakasalalay dito. Kasi kapag pupunta ka sa ospital, for example lang hindi na wag naman sana, no? Magkasakit tayo, pupunta tayo sa ospital, din mag-claim tayo ng benefits ng PhilHealth, no? Paano kung wala ng PhilHealth? Ganito pong mangyayari kapag wala ng PhilHealth. I-share ko lang mga kabayan kasi napanood ko rin ito sa isang vlogger. Sabi niya,
Pag wala ng PhilHealth, syempre hihingi ka ng tulong sa mga politiko. Ngayon, i-endorse ka dito sa mga ayuda-ayuda, AX like whatever na pwede nilang ibigay sa'yo, no? Ngayon, magkakautang na loob ka na, no? Magkakautang na loob ka na sa mga politikong ito. Alam niyo po ba mga kababayan, para maging isang kurap ang isang gobyerno, isa po, no, sa element of corruption, no, mga kababayan, isa po sa element of corruption, yung utang na loob. Totoo po yan mga kababayan. Nagiging kurap po ang isang tao because of utang na loob. Sometimes, hindi lang yan, isa lang po yan sa element, no, ng pagiging kurap. Maybe you are already very corrupt, no? Pero isa po yan sa nag-uudyok sa'yo para maging kurap ka na utang na loob. Kaya nga si dating President Duterte noon, di ba? Nakita nyo naman. Oh, wala siyang utang na loob sa mga oligarkong yan. Hindi naman sa sinuportahan. Kaya na-PPI niya, kahit anong sabihin niya sa kanila, okay lang yun. Kasi wala namang mawawala kay PRRD, mga kabayan, no? Pero ngayon, ni isang salita patungkol po sa mga oligarko, mga kabayan, wala tayong naririnig, no? Yun nga lang, baka nagbabayad ba sila ng tax ngayon? Full payment ba yung taxes nila? Di ba? Baka hindi, no? Well, anyway, sa susunod na administrasyon, saka tayo babawi, mga kabayan. Okay? Well, anyway, ito mga karibin natin, panoorin po natin at bigyan ng reaction ng video ito. Ito na po. Since yung verified impeachment complaint against BP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against BP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yon kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon, si Myla. Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed ang Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, sir, Kasi mga kababayan, no, ang lumalabas dito, atat na atat po ang lower house, yung House of Representatives. Parang gusto nilang utusan agad-agad, immediately, upon receiving the articles of impeachment, no? Gusto nilang agad-agad umaksyon ng Senado. Na sige, trabahuin nyo agad yan. Parang inuutusan yung Senado na huwag kayong magpabanjing-banjing dyan, trabahuin nyo na yan. Sinasabi naman po dito ni Senate President Chis Escudero, no? Buti nanindigan si Chis, no? Okay. Sabi niya po, nako, 2 buwan ngang natambay yung dyan no? Yung impeachment complaint na yan. Tapos ngayon, uutusan nyo kami na agad-agad trabahuin niya. Ngayong magtatapos ng trabaho namin dito. Sino bang matutuwa niyan? Ngayon, mga kababayan, yan po, hindi po nasunod ang utos ni Speaker. Sino ba naman ang mag-uutos sa House of Representatives? Alangan naman yung mga makabayan block mag-uutos. Siyempre, mag-uutos dyan si Speaker Martin Romualdez. Hindi po nasunod ang inuutos ni Martin, mga kababayan. Palakpakan po natin. No? Bakit natin kailangan palakpakan? Kasi hindi natin alam. Kasi alam na naman nila na magtatapos na po ang sesyon ng Senado. Pero patuloy pa rin sila. At ginigipit pa. Parang lumalabas, ginigipit nila ang Senado. For them, no? For them to get what they want. Martin wants, Martin gets. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya po nakuha ang kagustuhan niya, mga kababayan. Kasapagkat nanindigan po, no? Si Senate President Chis Escudero. Na huwag silang madaliin. Kumbaga, asta naman dito ni Senate President Chis Escudero. Sino ba kayo? Para utusan kami, di ba? Sino ba kayo?
mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isahin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng konstitusyon, proceed with trial. Busin na lang ng konti pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Bangayan o sagutan ng mga kongresista at ang mga senador, lalo na si Senate President Escudero. Dahil nagpahayag na ang Senate President na walang mangyayaring impeachment trial habang naka-break ang mga senador. Sa June 2 na ito matatalakay. So yan mga kabayan, no, for example lang, hindi matuloy itong impeachment ngayon, no? For example lang, tayong mga ordinaryong Pilipino, may chance po tayo para mabago, no? Itong nangyayari ngayon. Through what? Through midterm election. Boboto po tayo ngayon mga kabayan. Ay, isipin naman po natin kung anong magiging pakinabang natin sa mga ito ng mga kumakandidato ngayon. For example, si Franz Castro. Anong magiging pakinabang ng ordinaryong Pilipino kung mananalo si Castro? For example, si Pastor Kibuloy. Anong pakinabang ng taong bayan, no? Kay Pastor Kibuloy kung mananalo man siya. You know what I mean, mga kabayan? Kailangan po natin ng numero. Numero na pagtigil, no? Makakapag-stop, no? Dito sa mga alagad ng makakaliwa. What I'm trying to point out, mga kabayan, wag po straight na tayo, straight to the point, no? Boto po natin lahat ng PDP Laban, lahat ng endorsed ni former President Duterte. Yan lang po ang makakapagsalba, no? Sa atin, ngayon, sa mga nangyayari, mga kabayan. That is the only solution, no? To make numbers sa Senado, no? Na makakatalo. Kasi ang politika, numbers game naman talaga yan eh. Whether you like it or not, it is a numbers game, no? Mga alyansa yan. Kung konti lang ang kaibigan mo, kung konti lang ang kaalyado mo, kahit gaano ka pa yung purpose mo, no? Kahit gaano pa kabuti ang yung cause, yung purpose mo, wala, hindi yan mananay because politics is not about how good, no? Itong nakikita ko sa politika sa Pilipinas is not about how good you are as a government servant, no? But it is how many is your ally, no? Kung gaano kayo karami, ganun po eh, no? Kaya huwag na po nating lituhin yung mga ordinaryong Pilipino. Maging mabuti ka man sa hindi kung wala kang kaalyado, talo ka pa rin. No? Kaya nga yung midterm election, mga kabayan, please, lead and support, no? Yung mga kaalyado at mga ini-endorse ni former President Duterte, no? Pero sa nakikita ko, wala naman talagang kapanapanalo yung mga bagoong Pilipinas slate, di ba? Kasi unang-una, mga walang prinsipyo, walang paninindigan, mga sinungaling, ano pa. Sige nga, kayo nga mag-describe sa mga bagoong Pilipinas senatorial, mga mangga, di ba? O, mga manggagamit. Kaya yan, mga kabayan, it is
now in our hands, no? Nasa mga kamay natin ngayon, nasa mga yung pagboto natin. Let us focus, be wisely para magkaroon naman ng pagbabago diyan sa Senado kasi pag sila pa rin po ang naghari, no? Diyan sa Kamara, House of Representatives and Senate. Nako, asahan na po natin mga kabayan, kahit anong sabihin pa, kahit ipagtanggol pa man yan, no, ng mga abogado, si Vice President, no, kahit ipagtanggol pa yan, dyan sa hearing nila, no, to impeach Vice President, kapag sila pa rin ang nanalo, wala, kahit anong pagtatanggol, wala tayong magagawa. Kasi sila pa rin ang masusunod di ba? O, kaya mga kabayan, please, don't forget to vote straight. PDP laban at para dun din sa mga ini-endorse ni former President Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.